Hi guys, this is Tika Haben. Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawing private ang ating birthday sa Facebook. Ayan, open lang natin ang ating Facebook account. Kapag may birthday yung friend natin sa Facebook, nagno-notify siya sa atin, lalo na kapag yung taong yon ay lagi nating nilalike yung post niya o kaya binuview natin yung my day. Kasi guys, may tawag doon, yung Facebook algorithm. The more na nilalike mo yung kanyang post, the more niya ipifeed yun sa'yo, di ba? So, ganun yung nangyayari sa atin. Kaya, once na nagkaroon siya ng birthday, ay magno-notify yun sa atin. Sa kunwari, Christian is celebrating birthday today. Ayan, pwede mo silang i-greet, pwede mo silang batiin, di ba? So, ngayon, kung ayaw mong mangyari yung ganun, kung gusto mo ng may privacy tungkol sa birthday mo, na walang ibang friend mo sa Facebook na makakaalam, ay pwede natin gawin yun. Ang gagawin lang natin ay i-private ang ating birthday, di ba? So, paano yun gawin? Balik tayo sa home, guys. Ayan. Tapos, itap natin ang ating profile picture. Etong nasa left side. Pagka-tap natin dyan, guys, ayan. Dito siya magre-redirect. Eto pala, guys, ng 3.1 followers. Eto yung mga number of friend ko sa Facebook. Tapos, etong 744 following. Eto naman yung mga friend ko sa Facebook, which is ako yung nag-send ng friend request. Okay? So, bakit siya ganyan? Kasi nga, inopen ko etong tinatawag na professional mode. Ayan, naka-professional mode ako, guys. So, pwede nyo rin gawin yan. So, ngayon, balik tayo sa ating topic. Para i-private ang ating birthday sa Facebook, so, itap lang natin tong tatlong dot. Ayan, yung pinuntahan natin kanina. Tapos, hanapin natin ang View Privacy Shortcuts. Okay? Pag nahanap na natin, itap na natin yan. So, sa mga naka-Android, same lang naman tayo dito ng features. Android din yung gamit ko. So, madali nyo lang itong masusundan. Okay, so dito sa privacy shortcuts, yung makikita nating category ay etong privacy, account security, add preferences, your Facebook information, safety, legal and policies. So, balik tayo dito sa privacy kasi dito natin siya hahanapin. Okay, so itap lang natin tong see more privacy settings. Pagka-tap natin dyan, nandito na tayo sa privacy settings. Yung hahanapin naman natin ay under sa privacy shortcut, which is manage your profile. Dito sa manage your profile, guys, basahin natin itong nakalagay na notes. Go to your profile to change your profile info privacy, like who can see your birthday or relationships. Ayan, dito natin maaaring i-private ang ating birthday. So, itap lang natin yan. Tapos, nandito na tayo sa category, contact info, basic info, profile transparency, blood donations, groups, check-ins, sports, likes, following, reviews given, followers. Ayan. Ngayon, dito tayo magpo-focus sa basic info. Ito nga pala, guys, yung mga data ko dito, gagawin ko siyang blur kasi nga sa YouTube napaka-sensitive po niya. Actually, meron akong dalawang videos na dinelete na ni YouTube. Yung una noong September 20, yung part 2 ng aking how to verify GCash account using student ID. Ayan. So, meron na yung 1K views. So, 1 month ago pa lang yung pagka-post ko. Ayan, dinelete na siya ni YouTube. Tapos, yung part 1 doon, nandun pa naman, meron siyang 5K views. Kaya guys, sa mga naghahanap ng part ng video na yon, so wala na po guys, dinilit na po ni YouTube. Okay, nung September pa po. Tapos, kanina lang din, may bago silang dinilit, which is yung how to crack Wi-Fi password using CMD. Dinilit din nila yun. So, bali dalawa na. Kaya, ngayon, medyo nag-iingat na tayo pagdating sa mga info na ipapakita natin sa ating YouTube, 'di ba? Kasi nga baka maulit na naman, sayang din. Yung how to crack Wi-Fi password using CMD is nasa 2.8k views na 'yon. So sayang din naman. Kasi nababawas 'yun sa views and also yung sa time babawas din. Ngayon balik na tayo sa ating topic. Dito sa basic info, itap lang natin tong edit. Tapos, pagka-tap natin ng edit, mapupunta tayo dito sa ating birthday, gender, interested in, languages, religious views, and political views. Ngayon, focus tayo sa ating birthday kasi ito yung ating gagawin. Malamang sa inyo guys, yung birthday nyo is
public yan. Kung hindi naka-public ay naka-friends. Ayan. Kunwari guys, anong mangyayari kapag yung birthday mo is naka-public? So, ang mangyayari dito guys, makikita to lahat ng friends mo sa Facebook, and then lahat ng mga hindi mo kakilala na maaaring bumisita sa iyong account, makikita rin nila to. Ayan. Kasi nga naka-public siya. Anyone can view your birthday information. Paano naman kapag naka-friends? So, dito naman sa friends, guys, makikita to ng mga friends mo sa Facebook. Only friends on Facebook. Ayan. Ito yung kapag birthday mo, magno-notif sa kanila, tapos magtataka ka, maraming bumabate, di ba? Kasi nga, nagpa-pop up yan sa ating notifications kapag may birthday tayong friends sa Facebook. Di ba? Paano kung gusto mo, sikreto lang pala, dala ng adulthood. Anyway, ang gagawin natin dito guys, kapag nakaganyan, gawin lang natin siyang only me. Ayan, only me. Edit lang natin yan. Tapos pag ganyan na, yung parang may kandado na, scroll lang natin siya pababa. Tapos makikita natin tong save and cancel. Siyempre, isi-save lang natin yan. Ayan, pag na-save na, magbabak na siya automatically. Ibig sabihin guys, yung birthday nyo ay naka-public na. Makikita naman natin tong only me na nakalagay. So, ibig sabihin, hindi na yan maglilik sa mga friends natin sa Facebook at kung sino man yung mga taong maaring bumisita sa ating account. So, yun lamang po para sa video na to. Sana ay nakatulong ang video na to para sa inyong problema regarding sa birthday privacy. Okay, kung may mga question pa kayo guys, comment nyo and then babasahin natin yan. Kapag may concern kayo regarding sa Facebook, sa Paymaya, o kaya sa Gcash, comment nyo yan. Magre-reply tayo dyan. Again, this is Tikaw Hub. Bye-bye. Thank you.